Nagsimula ang pelikula kay Becky, na tila isang inosenteng babae, na dumating sa kanyang bagong foster home upang manirahan kasama ang kanyang mga bagong magulang na sina Ted at Alice. Mukhang tuwang-tuwa sina Ted at Alice na inampon si Becky, ngunit hindi nila alam na may itinatago pala ito sa likod ng kanyang matamis at mabait na personalidad. Bagamat mukha siyang mabait noong una, lumabas din ang kanyang tunay na kulay sa lalong madaling panahon, at siya at ang kanyang aso na si Diego ay tumakas sa bahay noong unang gabing inampon siya. 3 taon na ang nakalilipas, ang kanyang ama ay walang awang pinatay ng 4 na neo-Nazi na hinahanap ang nakatagong susi sa ilalim ng kanilang lake house. Upang makapaghiganti, walang awang pinatay ni Becky ang bawat nanghihimasok sa kanilang bahay, ngunit hindi niya alam kung para saan ito. Simula noon, tumakas siya mula sa 3 foster home, araw-araw na nagsasanay at nagnanakaw upang manatiling nakatago at hindi mahanap ng awtoridad. Sa nakalipas na taon, nakatira siya sa isang inuupahang bahay na pagmamayari ng isang matandang babae na nagngangalang Elena, ang tanging taong talagang pinapahalagahan ni Becky sa ngayon. Sa kabila ng presensya ni Elena, dinadalaw pa rin si Becky ng trauma ng pagkakaospital ng kanyang ina at ng nakakakilabot na pagkamatay ng kanyang ama. Bagamat hindi na siya gumagamit ng karahasan, minsan ay sumasagi pa rin ito sa kanyang isipan. Halimbawa na lang habang nagtatrabaho siya sa restaurant, naisipan niyang laslasin ang lalamunan ng isang customer na tinawag siyang sweetheart, ngunit pinigilan niyang kumilos ayon sa mga kaisipang yun. Isang gabi, habang sina Elena at Becky ay nag-e-enjoy sa laro ng wordplay, ibinalita sa radyo ang tungkol sa isang fascist group na tinatawag na Noblemen na nagpapalaganap ng karahasan sa buong bansa. Ang kanilang pangunahing target ay si Senator Ann Hernandez at ilang buwan nang sinusubaybayan ng awtoridad ang kanilang mga online activity. Ipinaalam sa balita na maaaring umatake ang fascist group sa paparating na town hall event sa Fillmore sa loob ng ilang araw. Lumipat ang eksena sa isang sasakyan na pinaniniwala ang pagmamayari ng Noblemen nang ipinakita ang kanilang bandila. Habang nagtatrabaho si Becky sa kanyang shift, 3 lalaking nagngangalang Anthony, DJ, at Sean ang pumasok sa restaurant at sinimulan siyang bastusin. Sina Anthony at DJ ay gumawa ng mga walang galang na komento tungkol sa kanyang ina at sinabing ang Becky ay pangalan ng isang stripper, habang si Sean naman ay sinusubukang pakalmahin ang mga kasamahan. Nakibahagi ang 3 sa isang talakayan at pinag-usapan ang tungkol sa natanggap nilang instruksyon mula sa misteryosong pinuno ng kanilang organisasyon na nagngangalang Alex. Gayunpaman, tila nag-aalangan si Sean tungkol dito, at pagkatapos ay walang galang na tinawag ni Anthony si Becky upang dalhan sila ng kape. Inamin ng dalaga na matagal na siyang nagpapantasya tungkol sa mga bagay na gusto niyang gawin sa mga taong nang aasar sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito mapipigilan. Get the fuck out of here. No, shit out of my goddamn crop. Dahil sa galit, nagpasya silang sundan si Becky sa kanyang bahay at balak na turuan siya ng leksyon. Pagsapit ng gabi, narinig ni Becky ang isang ingay sa labas, kaya nagmamadali siyang pumunta sa ibaba para mag-imbestiga. Sa sandaling yun, agad siyang sinunggaban ni Anthony at sinubukan siyang isuffocate na nagudyok sa kanya na gumanti sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang ilong. Sinubukan siyang iligtas ni Diego, ngunit inatake siya ni DJ. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, natagpuan ni Becky ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga lalaki. Sa panahon ng kaguluhan, ipinahayag ni Sean ang kanyang mga alalahanin at iginiit na ang kanilang plano ay ang takutin lamang si Becky. Bago pa magawa ni Anthony ang kanyang masamang intensyon, matapang na namagitan si Elena habang nakatutok ang kanyang baril sa mga lalaki. Nagawa niyang disarmahan si DJ, ngunit si Anthony, na may nakatagong revolver, ay walang awa siyang binaril sa ulo. Naiwang tulala si Becky at ang kanyang isipan ay napuno ng masasakit na alaala mula sa kanyang nakaraan. Dahil sa galit, sumugod siya ngunit madali siyang napatumba ng 3. Nang magising siya kinabukasan, natuklasan niya ang walang buhay na katawan ni Elena at na-realize na nawawala si Diego. Samantala, ang mga lalaking responsable sa pagpatay kay Elena ay dumating sa tirahan ng founder ng kanilang organisasyon na si Alex. Ito ang kanilang unang pagkikita sa kanya, kaya inutusan ni Anthony sina Sean at DJ na manahimik tungkol sa nangyari sa bahay ni Becky. Labis na nagdadalamhati si Becky sa pagkamatay ni Elena dahil kinuha na sa kanya ang lahat ng taong minahal niya. Matapos bigyan ng maayos na libing si Elena, sinimulan ni Becky na ihanda ang sarili para sa 2 misyon, ang paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang kaibigan at pagliligtas sa kanyang minamahal na aso na si Diego. Nang makumpleto na ang mga kagamitan para sa gawain sa hinaharap,
umalis na siya para hanapin si Alex, ang pangalan na narinig niya noong nakatagpo si Anthony at kanyang mga kasamahan sa diner. Sa kabutihang palad, meron lamang 2 individual na nagngangalang Alex sa bayan. Ang una ay ang isang matanda at mahinang babae na umaasa sa isang oxygen cylinder na tila hindi akma sa deskripsyong hinahanap ni Becky. Ibinasura niya ang posibilidad na ito at dumiretso siya sa bahay ng isa pang Alex, ang eksaktong lokasyon kung saan nakita kanina si Anthony at ang kanyang mga kaibigan. Samantala, nanananghalian ang mga lalaki kasama si Alex at ang kanyang pinagkakatiwalaang kasamahan na si Twig. Nang makita ang pahiwatig ng pagkabalisa mula kay Sean, agad na nagtanong ang founder ng organisasyon kung ayos lang ang lahat. Mabilis na sumingat si Anthony sa ngalan ni Sean at sinabing pagod lang sila sa mahabang biyahe. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Diego bilang kanyang sariling aso at itinago ang mga kaganapan na naganap sa bahay ni Becky. Si Sean, na hindi matanggap ang kanilang mga aksyon, ay inexcuse ang sarili mula sa mesa, na naging dahilan para maramdaman ni Alex ang tensyon sa hangin. Samantala, pinagmasdan sila ni Becky mula sa labas ng bahay. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang silid na may mga ebidensya na nag-uugnay sa gang sa organisasyon ng noblemen at nabunyag na sa susunod na araw na ang gagawing armadong pag-atake laban kay Senator Hernandez. Habang kinukunan niya ito ng litrato, bigla siyang nakarinig ng mga footsteps at mabilis na nagtago sa ilalim ng higaan bago pa makapasok sina Sean at Alex. Sa paghahangad na malaman ang dahilan sa likod ng pagkabalisa ni Sean, ibinahagi ni Alex ang isang nakakagimbal na kwento mula sa kanyang panahon sa Iraq, kung saan pinatay niya ang kanyang sugatang kasamahan para sa tagumpay ng kanilang misyon. Ibinunyag niya din ang isang natatanging USB na naglalaman ng mga impormasyon ng bawat miyembro ng organisasyon. Nilinaw ni Alex na ang mahinang miyembro ay maaaring makasira sa kanilang mga plano, at direkta niyang tinanong si Sean kung siya ang weakest link. Tinanong niya din kung bakit late silang dumating sa meeting, kung saan kinakabahang ipinaliwanag ni Sean na naflatan sila ng gulong, at tumangging ibahagi ang sikreto ni Anthony. Sa sandaling lumabas ang mga lalaki sa silid, sinamantala ni Becky ang pagkakataong suriin ang flash drive. Nang makita ito, na-motivate siyang dispatchahin ng ilan sa mga gumugulo sa mundo at nagpas siyang makibahagi sa nakamamatay na larong ito. Matapos makuha ang flash drive, mabilis siyang tumakbo palayo at nagtago sa isang malapit na kamalig. Doon, nalaman niya na ang kamalig ay puno ng mga armas mula sa mga baril hanggang sa mga granada. Habang nagbibigay si Alex ng toast para sa kanilang misyon kinabukasan, isang katok sa pinto ang gumambala sa sandaling yun na agad na kumuha sa atensyon ni Alex. Pagkalabas upang mag-imbestiga, natuklasan niya ang isang nagri-ring na telepono na nagpapakita ng pangalan ni Becky sa screen. Nang ibinahagi niya ang impormasyong ito, ang agarang pag-aalala ni Sean ay nagdulot ng paghihinala sa isipan ni Alex at na-realize na meron silang alam tungkol dito. Nag-aatubiling isiniwalat ni Anthony ang tungkol sa insidenteng kinasasangkutan ng pagdukot kay Diego sa bahay ni Becky, ngunit itinago niya ang kalunos-lunos na balita ng pagkamatay ni Elena. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng tawag mula kay Becky na nagbigay sa kanila ng nakakatakot na babala. Tinawanan lang ito ni DJ dahil alam niyang nagbibiro lang ang babae, ngunit tila alam ni na Alex at Twig kung gaano kadelikado ang batang babaeng ito. Inutos ni Alex na ibalik ni Anthony ang aso ni Becky at inutusan din ng isa sa kanila na hulihin ang dalaga. Sinabi ni Anthony na siya na ang gagawa nito dahil sa tingin niya ay isa lang siyang mahinang babae. Pagkaalis ni Anthony sa bahay, tinawag niya si Becky, ngunit sa halip ay pinilit niyang makipagkita ang lalaki sa kanya sa kakahuyan. Nang nagkaharap na sila, itinaas ni Anthony ang kanyang baril, ngunit nag-aalangan siyang gamitin ito dahil ayaw niyang maharap sa karagdagang pagtatanong mula kay Alex. Nang humakbang palusong, hindi inaasahang nahulog siya sa isang butas na mahusay na hinukay ni Becky gamit ang isang excavator. Sa halip na direktang patayin si Anthony, pinili ni Becky ang mas malupit na kapalaran para sa taong pumatay sa kanyang kaibigan. Kasunod nito, isa pang katok sa pintuan ang gumambala sa mga lalaki sa loob ng bahay. Pagsilip sa salamin, nakita ni Alex si Anthony sa labas na may nakadikit na bagay sa kanyang bibig. Nagtulak ito kay Alex na buksan ng pinto, only to realize na isa palang granada ang nakalagay sa bibig ni Anthony. Pinayuhan ni Twig si Alex na tumawag sila ng pulis, ngunit tinanggihan niya ang ideya, at ipinaliwanag na baka mahanap nila ang mga armas sa kamalig na kanilang gagamitin sa pag-aalsa sa town hall. Humingi ang pinuno ng mga sagot mula kina Sean at DJ tungkol sa mga motibo ni Becky at ang kanilang koneksyon sa mga kaganapan. Sa huli, isiniwalat ni Sean at DJ na si Anthony, hindi sila,
ang may pananagutan sa pagpatay kay Elena. Nang marinig ang tungkol sa plano ng pag-aalsa, inihayag ni Sean na wala siyang alam sa karahasan na nilalayong gawin ng organisasyon. Dahil dito, isinumpa niya ang kapatiran at sinubukang umalis ng bahay. Gayunpaman, si Alex, na nagalit sa pamumuna ni Sean, ay mabilis siyang pinatumba sa pamamagitan ng pagsuntok ng kanyang mukha at pagkatapos ay pinatay siya sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang leeg. Sa sobrang takot, nagpa siya si DJ na sumunod sa mga kagustuhan ni Alex upang manatiling buhay. Ilang sandali pa, muling nakipag-ugnayan si Becky sa kanila, at natuklasan ni Alex na nagtataglay siya ng mga ebidensya ng masasamang plano ng organisasyon at ng kanilang flash drive. Sa pagkainis sa mga aksyon ni Becky, sumugod si Twig sa labas dala ang kanyang baril na may layuning patayin ang dalagita. Gayunpaman, ginamit ni Becky ang isang pana na nakuha niya mula sa kamalig at inatake si Twig na naglagay ng palaso sa kanyang pisngi. Sa kabila ng pinsala, muling pumasok sa bahay si Twig kung saan inalis ni Alex ang palaso at sumugod pabalik sa labas. Habang mabilis na tumatakas si Becky, hindi sinasadyang naiwan niya ang kanyang bag sa proseso. Samantala, bumalik si Alex sa loob ng bahay at inutusan ang takot na si DJ na tumulong sa paghahanap sa babae. Gusto niyang mahuli ng buhay ang dalaga dahil siya lang ang nakakaalam kung nasaan ang flash drive. Ngunit sa sobrang takot, nagmamadaling tumakas si DJ sa lugar. Kasabay nito, dinala ni Becky si Twig sa kamalig at na-trap na siya ngayon. Nakuha ni Becky ang kalamangan ng mag-deploy siya ng gas grenade laban sa kanya. Humingi ng kapatawaran si Twig, ngunit si Becky, na may hawak na isang itak, ay hindi nagpakita ng awa at walang awang pinagtataga ang lalaki hanggang sa mamatay siya. Habang naliligo sa dugo si Becky, naging biktima siya ng tranquilizer shot ni Alex na naging sanhi ng pagkawala niya ng malay. Nang magising siya, nakita niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang upuan at napansin niyang hawak ni Alex ang kanyang bag na naglalaman ng susi na hindi niya alam kung para saan. Ipinakita ni Alex kay Becky na naglalaman ng susi ng mga nakaukit na numero at ipinagpalagay niyang mga coordinate ito. Hindi nagtagal, sina Becky at Alex ay sinamahan ng isa pang hindi inaasahang bisita na lumalabas na ang parehong Alex na nakilala niya dati. Sa pagkabigla ni Becky, ibinunyag ng matanda na siya ang mastermind sa likod ng nobleman at ang katotohanang siya ang ina ni Alex. Pagkatapos magpakilala, tinanong niya si Becky tungkol sa kinaroroonan ng flash drive, ngunit nanatili siyang tahimik. Tinangka nilang pagbantaan siya, ngunit napagtanto ni Becky na hawak niya ang huling alas dahil siya lang ang nakakaalam ng lokasyon ng flash drive. Inalok ng matanda ang kanyang kalayaan kapalit ng flash drive, ngunit sa halip na samantalahin ang pagkakataon, matapang na dinuraan ni Becky ang matanda. Sa isang kalkuladong hakbang, pinakain ng babaeng Alex si Diego, ang tapat na aso ni Becky, bago pinagbantaan ang buhay nito. Nang makita ito, sumang-ayon na si Becky na sumunod sa kanilang mga hinihingi, ngunit nagtakda siya ng sarili niyang terms, kapag nakalaya na siya sa upuan, papatayin niya silang dalawa at kailangan nilang mangako na didiretso sila sa impyerno. Sa mga sandaling yun, nagulat ang parehong Alex nang makitang napalayan na ni Becky ang kanyang sarili. Inisprayan niya si Alex sa kanyang mga mata, habang ang matanda naman ay nagawang makuha ang kanyang baril bago pa siya maatake ni Becky. Binigyang diin ni Becky na mananatiling nakatago ang flash drive magpakailanman kung may mangyaring masama sa kanya, na naging dahilan upang isaalang-alang ng matanda na patayin si Diego. Bago ito magawa, ihinagas ni Becky ang isang kutsilyo na agad na kumitil sa buhay ng matanda. Nangako siya kay Diego na babalik siya para sa kanya, at pagkatapos ay tumakas na si Becky sa kakahuyan at naiwan si Alex para lang matuklasan ang kapalaran ng kanyang ina. Dahil sa galit, kinargahan niya ang kanyang baril at hinabol si Becky na naglalayong wakasan na ang kanyang buhay. Pagkatapos ng mabilis na pagtakbo, huminto si Becky sa isang may markang puno, at nang lumapit si Alex, ang kanyang mga paa ay naipit sa mga bitag ng hayop. Pagkatapos niyang mahulog sa huling bitag, kinuha ni Becky ang susi at bumalik sa bahay upang iligtas ang kanyang aso. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, nakita niyang buhay pa si Alex Sr. Itinutok ng matanda ang kanyang baril kay Becky habang sinasabing hindi niya tinamaan ang kanyang utak, ngunit halatang wala na siya sa katinoan. Habang inuutusan ni Becky ang kanyang aso, nilapan na ni Diego ang babae, na tumapos sa paghahari ng tusong matanda.
Makalipas ang 24 na oras, nakita ni Becky ang kanyang sarili na nakaupo sa opisina ng CIA at nakikipagpulong kay Agent Kate tungkol sa flash drive. Namangha si Agent Kate na isang 16 na taong gulang ay mag-isang pinatumba ang pinuno ng Noblemen Organization. Kinilala niya ang pambihirang katapangan at katalinuhan ni Becky, kaya't inalok niya ito ng posisyon bilang pinakabatang recruit sa CIA. Hindi lamang tinanggap ni Becky ang alok, ngunit sumang-ayon din siyang tulungan si Kate na alamin kung para saan ang kanyang susi. Sa huling eksena, habang inaayos ni DJ ang kanyang trap, hindi inaasahang may lumapit sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang baril, nang ma-realize na ang taong yun ay si Becky, na nakabihis na ngayon para sa kanyang bagong tungkulin bilang CIA agent. Nang makilala siya ni DJ bilang ang babaeng hinaras nila ng walang kadahilanan, pinakawalan ni Becky ang kanyang rocket launcher, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.